Alam niyo mga kapatid 'no, whenever ang ating gobyerno ay nagsasagawa ng mga pagkilos at, pakikipagkaibigan sa ibang bansa, which is normal naman talaga dapat na ginagawa ng isang bansa, yung naghahanap ng kaalyado, 'di ba, naghahanap ng mga kakampi. Lagi tayong naaakusahan ng, China 'no, bukod tangi 'no, China lamang ang nag-aakusa sa atin na yung mga ginagawa natin ay puro probokasyon daw 'no, sa kanila. Katulad na lamang nitong nakaraan, 'di ba, nanalo ng presidente yung bagong leader ng, Taiwan. Binati lang siya ni PBBM, inakusahan na tayo nun mga tol, 'di ba? So eto sa ating panonoorin mula rito kay, Sa Iyong Araw, nakalagay dito sa title, "Paano ang Pilipinas ay sumisira sa mga plano ng China na sakupin ang Taiwan?" Mga tol, yan ay patanong 'no, aalamin natin 'to at uusapan natin, bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mga kapatid mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. Nakalagay po ang link sa ibaba. At sa mga bago pa lamang dito sa ating channel at gusto nyo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary para tayo-tayo na nagbibigay ng kaalaman sa mga kaganapan na nangyayari sa ating soberanya, sa ating bansa mga kapatid. Samahan ninyo ako mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Ang plano ng China na sakupin ang medyo maliit ngunit pandaigdigang mahalagang isla ng Taiwan ay maaring makaranas ng malaking hadlang. Ano nga ba ang malaking role ng Pilipinas sa paghahadlang na agawin ng China ang Taiwan? Natatakot ba ang China sa maaring gawin ng Pilipinas? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Yan, tulad na lamang ng pagpapaigting ng military presence no ng Pilipinas sa mga isla ng Batanes. Syempre, malapit to sa Taiwan mga tol, kailangan natin protektahan ng isla natin. Pati doon mga tol, pinapakailaman tayo ng China, di ba? At pinupunan nila kung ano yung ginagawa ng Pilipinas. So buti na lang nasupalpal sila ng DND no, ng Department of National Defense. Wala silang pakialam mga tol kung pinapaigting natin ang military forces natin. Bansa natin to eh. Hindi nila tayo probinsya, hindi nila tayo nasasakop. Wala silang karapatan sa atin kaya hindi nila tayo pwedeng diktahan, 'di ba? At pilit yan pinagtatanggol ng mga bulaang Pinoy, no? Mga nagpapanggap na Pinoy pero mga inchik naman talaga sila, mga tol. Kaya ito ginagawa natin reaction video, no? Para mabawas-bawasan man lang yung mga Pilipino na baka nalilin lang, no? Mga Pilipino na baka masyado nang kumakampi dito sa mga inchik. Hindi natin sila kaaway mga tol, hindi natin sila kalaban. Ang tinututulan natin yung ginagawa nung kanilang gobyerno pero hindi nung mga inchik na nandirito sa Pilipinas naghahanap buhay, okay ang mga yan. So tuloy natin. Ang Pilipinas na sinusuportahan ng Estados Unidos ay maaring makakaapekto sa mga plano ng China na sakupin ang Taiwan sa isang malaking hidwa ang China at Taiwan. Pero ano ang meron sa Pilipinas na naglalaro ng isang napakahalagang papel sa senaryo na ito? Noong taong 2023, maaring maging pinakamahalagang bahagi ng ari-arian sa lupa ang Taiwan sa buong mundo. Ang independeng islang bansa na ito na nasa 110 miles malayo sa baybay ng China ay nakaupo sa gitna ng ekonomiko at geopolitics ng mga fault line ng mundo. Simula nang dumating sa kapangyarihan noong 1949, itinuri ng Chinese Communist Party ang Taiwan bilang isang rebeldeng probinsya, isang labis na relikya mula sa mahabang digmaang sibil nito at ang century of humiliation na nagtapos dito. Ito ang yugto mula 1839 hanggang 1949 kung saan ang China ay paulit-ulit na sinakop, natalo, inukupa at hinati-hati ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang self-governing na status ng Taiwan ay isang paalala sa liderato ng China na mga panahong iyon at ang pagbubuklod nito sa mainland ay isa sa mga pinakamahalagang layunin para sa authoritarian leadership ng China. Si Xi Jinping na umaasang matapos ito sa 2049, ang ika-100 na anibersaryo ng pag-angat sa kapangyarihan ng Chinese Communist Party. Ngunit mayroong maraming hadlang sa plano na ito at isa na dito ang Pilipinas. Tingnan natin ang Pilipinas, ang kanyang masalimuot na relasyon sa China at paano ang bansa natin ay nagpapanta
sa pinakamalaking ambisyon ng Beijing sa patakarang panlabas. Kaya lang naman naging masalimuot ang relasyon ng China sa Pilipinas is kagagawan din naman ng China yan mga tol. 'Di ba? Napakaganda ng relasyon natin sa kanila kung babalikan nyo history. Panahon pa ng mga Kastila nandirito na sila eh. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon ng Chinoy eh. Binondo 'di ba? The oldest Chinatown. Mga kapatid, sila rin mismo ang gumawa ng dahilan eh, 'di ba? Para magkaroon ng masalimuot na relasyon eh. Paano ba naman mga tol, 'di ba? Yung kabuuang karagatan, gusto nilang angkinin ng kabuuan. Ayaw nila tayo bahagian. Inaalisan nila tayo ng karapatan. Doon pa lang sa bagay na 'yun eh, yung pagdamutan ka. Paano mo matuturing na kaibigan yung pinagdadamutan ka, 'di ba? Ang Taiwan ay mahalaga sa liderato ng China, hindi lamang para sa mga kasaysayan, kundi dahil sa kanyang posisyon sa ekonomiya at geostratehik. Sa ekonomiya, ang Taiwan ang nag-host ng pinakamadiskarteng industriya ng semiconductor sa buong mundo sa pamamagitan ng dominasyon ng isang kumpanya, ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, mayroon ang Taiwan ng 63% ng market share ng semiconductor sa buong mundo at ang 54% dito ay mula lamang sa TSMC. Ang mga chip na ito ay nasa sentro ng digital na economy ng mundo na nagpapatakbo ng lahat mula sa mga computer hanggang sa mga sensor ng preno ng mga sasakyan. Para sa China, ang pagkuha ng kontrol sa industriyang ito ay lubos na kagiliw-giliw. Oo. Sapagat ang paglalagay nito sa sarili sa sentro ng supply chain ng mataas na technology ng mundo ay isa sa mga pinakapangunahing prioridad nito para sa kanyang geopolitik na strategy, tulad na makikita sa kanyang plano ng Made in China 2025. Kung ang kakulangan sa semiconductor noong mga nagdaang taon ay nagpamahal sa mga bagay, ang pagbibigay kapangyarihan sa Beijing na tuklasin ang supply chain ng mga mahalagang bahagi ay magpapataas ng presyo ng halos lahat ng mas mataas. Saka yung chip na yan mga tol, yung microchip na yan, sa Taiwan lang talaga meron. Wala ka makikita sa ibang bansa. Kaya nga napaka-importante nito mga tol sa lahat ng mga bansa. Pag ito napasa kamay ng China, talagang sobrang yayaman ng kanilang bansa at maaapektuhan naman yung ibang mga bansang kalaban nila kasi pwedeng hindi nila supplyan yung mga yon. Which is kailangan niya ng buong mundo di ba? Kaya dito maraming umaano sa Taiwan, no? Maraming pumoprotekta mga tol. Iniiwasan nilang baka ito nga naman ay makuha ng komunistang bansa. Sa geostrategical naman, ang Taiwan ay nakaupo sa gitna ng First Island Chain, ang siri ng mga isla na nagsisilbing natural na hadlang sa ekspansyon ng China sa Pacific at Indian Oceans. Ang pagbabalik ng Taiwan sa pamahalaan ng Beijing ay puputol sa China ito at magbibigay daan sa China na malayang ma-access ang mga karagatan ng mundo nang hindi dumadaan sa mga choke point na ibinibigay ng First Island Chain tulad ng Strait of Malacca o ang Miyako Strait. Ang pagkontrol sa mga checkpoint ay isang pangunahing strategy ng United States Navy para pigilan ang pag-usbong ng militar ng China. Ngunit kung sakaling kunin ng China ang Taiwan, makakakuha ito ng lupa at mga pantalan na kailangan nito para i-bypass ang mga choke point na ginagawang mas mahirap kung hindi imposible ang containment. Ang Estados Unidos ang pinakamahalagang potensyal na kaalyado ng Taiwan. Opisyal na itinuturing ng Amerika ang Taiwan na may doktrina ng strategic ambiguity na hindi kumpirmado o itinatanggi na tutulong ito sa depensa ng isla kung sakaling masakop ito. Ngunit sa ilalim ng Taiwan Relations Act of 1979, matagal nang nagbebenta ng sofistikadong armas ang Amerika sa isla upang hadlangan ang ganitong pagsakop. Sa tulong ng kagamitang ito na isagawa ng Taiwan ang tinatawag na Porcupine Strategy na naglalayong palakasin ang sarili at bumuo ng mga armas para makapagdulot ng pinsala sa mainland China upang taasan ang gastos na kailangang bayaran ng China para sa isang pagsalakay at makatagal ng mas matagal habang hinihintay ang tulong ng mga kalyado nito. Ang Hapon ay naglalaro rin ng mahalagang papel sa depensa ng Taiwan. Noong Disyembre 2021, sinabi ng yumaong dating Prime Minister Shinzo Abe na hindi maaaring manatili na walang ginagawa ang Estados Unidos at Japan kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan. Noong Marso 2022, ilang buwan bago ang kanyang nakakagulat na pagkamatay, ipinakiusap niya sa Estados Unidos na iwanan na ang strategic ambiguity at tuwirang sabihing ito ay magtatanggol sa Taiwan, ang isang kaganapang
may kinalaman sa Taiwan ay isang kaganapan sa Japan, anya, dahil ang pagtatag ng China ng kaharian ng hangin sa paligid ng Taiwan ay magbibigay ng proteksyon sa espasyong panghimpapawid ng Japan. Ang pagsakop sa Taiwan ay magbibigay din daan para sa bantaan ng China ang pagpapadala ng barko ng Hapon ng mas marami kaysa sa kasalukuyan sa pamamagitan ng militarization sa South China Sea. Ang Japan ay isang bansang kapos sa yaman sa likas na yaman at kinakailangan mag-import ng mga hilaw na materyales at kalakal para mabuhay. Hindi ito makakapayag na ang China ang magtakda ng mga pangyayari sa mga shipping lane ng rehiyon. Biruin mo, no, ang Japan ay kapos sa resource nila sa mga raw material, samantalang ang Pilipinas napakayaman pagdating sa ganyang bagay. Pero naungusan talaga tayo, mga tol. Depende talaga yan, mga tol, palagay ko sa namamahala eh. Ngunit sa lahat ng pag-uusap tungkol sa Japan at sa papel nito sa potensyal na pagsakop ng China sa Taiwan, mas kaunti ang nag-uusap tungkol sa papel ng Pilipinas sa ganitong senaryo. Dahil sa isang muling kasunduan sa Estados Unidos, magsisimula itong magbago at maaaring makuha na ng Taiwan ang tulong ng Pilipinas habang hinaharap ang kalakaran sa Strait. Ang Pilipinas, bagamat mas maliit kaysa Estados Unidos at Japan, ay may malaking interes na hindi maging saklaw ang Taiwan sa Chinese Communist Party. Dinala ng Pilipinas ang kaso sa Pandaigdigang Korte at noong 2016 inanunsyo ng tribunal sa dahig na ang lahat ng mga teritorial na hinihingi ng China sa South China Sea na batay sa 9-dash line map na idinisenyo noong 1940s ay walang legal na batayan. Tama. Gayunpaman, nilihim ng China ang pasya at nag-occupy ng mga bato at isla hanggang sa araw na ito. Yan, no? Tignan nyo naman, no? Yung 10-dash line nila, mga tol. Diba? Etong kabuuan ng dagat na to, gusto nila kanila lang. Samantalang meron tayong 200 nautical miles. Diba? Inalis nila sa atin yun, inaalis nila, which is labag yun sa UNCLOS, labag sa international law. Kaya talagang hindi sila mananalo sa bagay na yan eh. Kahit ano ang gawin nila. Ang agresibong patakaran ng China sa lugar ay likas na pinarayo ang Pilipinas na magtagal ng kaalyado ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay may mga base sa buong Pilipinas mula pa noong Spanish-American War noong 1898. Ngunit ngayon ay mas nagsisimula ng lumawak ang kanilang presensya. Ang hukbong Pilipino ay hindi isang makapangyarihang puwersa, kaya't halos palagi nang nasusunod ang China sa kanilang mga alitan sa Pilipinas. Kahit pa ang mga international na tribunal ay nagsasabi ng kabilintunaan sa kanilang pabor. May aktibong armadong lakas ang Pilipinas na may mga 100,000 aktibong tauhan, isang navy na may ilang sasakyang mas angkop para sa laban kaysa sa patrol boat, at mga 25 na aircraft. Ibig sabihin, ang militar ng Pilipinas ay maliit, ngunit ito ay makakatulong sa depensa sa Taiwan kahit hanggang sa ngayon. Ngunit may dalawang pabor ang Pilipinas: ang kanyang geographic na posisyon at ang kanyang alyansa sa Estados Unidos na ngayon ay lalong lumalakas at mas tumitindi ang ugnayan ng dalawang bansa. Noong 2014, habang nagsisimula ng uminit ang alitan sa South China Sea, pumirma ang Estados Unidos at Pilipinas ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa mga tuntunin ng EDCA, maaring palawigin ng Estados Unidos ang kanilang militar na presensya sa Pilipinas, bagaman hindi tiyak kung saan ito gagawin ayon sa 2014 na dokumento. Sa halip, ang dokumento ay nagtatakda lamang ng prinsipyo na ang Armed Forces of the Philippines ay magbibigay ng mga bagong lokasyon para sa United States Armed Forces. Noong 2016, opisyal na inanunsyo ang 5 ganitong lokasyon. Ito ay mula sa Hilaga patungong Timog, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Basa Air Base sa Pampanga, Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu, Antonio Bautista Air Base at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Sa mga lokasyong ito noong 2016, ang Antonio Bautista Air Base ang pinakamahalaga dahil ito ay malapit sa mga di umano'y kinokontrol na Spratly Islands sa South China Sea. Kaso hindi natuloy. Habang lumalaki ang pagsusumikap. Kaso hindi natuloy yun, mga tol, kasi nung naging presidente si Duterte, pinalayas niya yung mga Amerikano rito. Ng militar ng China sa rehiyon
mula noong 2016, inanunsyo ng Estados Unidos at Pilipinas ang plano na mas mapabilis ang EDCA noong Pebrero 2023. Noong Abril, inanunsyo ng Pentagon ang pagbuo ng 4 na bagong EDCA na mga base. Ito ay ang Naval Base Camillo, OSHA sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Hindi nakakapagtaka na 3 sa 4 na lokasyon na ito ay nasa hilagang Pilipinas na nagpapakita ng malinaw na intensyon ng expansion. Ang mga bagong base ay makakatulong upang hadlangan ang potensyal na pagsakop ng Taiwan sa pamamagitan ng mas madali pang pagpapalabas ng kapangyarihan ng Estados Unidos sa isang kritikal na lugar. Ang Luzon Strait ay isa sa mga estratehikong choke points ng First Island Chain. Ito ay isang 160 miles na puwang ng tubig sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ang hilaga na pinakamalayong isla ng Pilipinas, ang Mavulis, ay mas malapit pa. Nasa 118 miles lamang ang layo mula sa pinakamainit na lugar sa buong mundo. Dito natin nakikita ang papel na ginagampanan ng Pilipinas sa depensa ng pinakamalakas na isla na kailangang ipagtanggol. Una sa lahat, ang mga base ay nagbibigay ng dagdag na mga opsyon ang Estados Unidos at ang mga kaalyadong rehiyon upang hadlangan ang pagpapadala ng barko patungo sa China. Dahil sa malalaking pangangailangan ng China sa dayuhang pagkain at enerhiya, ito ay isang bagay na kinakailangang seryosohin ng liderato ng bansa at makakatulong ito sa proseso ng paghahadlang. Sa heograpiya, pinapalakas ng mga base ang isang potensyal na bagong harapang makakatugon sa isang paglusob ng China sa Taiwan. Kung mabigo ang paghahadlang, ang isang malaking kaguluhan ay magiging isang realidad. Sa isang mahalagang operasyong amphibious, malamang ngayon ay harapin ng China ang isang pincer movement ng mga pwersang nagmumula sa hilaga ng Japan at timog ng Pilipinas na dumadagdag pa sa lubos na kahirapan ng pagsasagawa ng matagumpay na waterborne maneuver at pagtatatag ng beachhead sa kabilang bahagi ng Strait of Taiwan. Ang isang amphibious na pagsalakay ay sapat ng mahirap buwagin. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay tiyak na nagpapataas sa paghahanda sa maaring gawin ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito para sa isang paparating na pagsalakay. Ang mga lokasyon ay ginagawang mga paboritong lugar para sa pagsasagawa ng mga military exercises na simulasyon ng isang pagsasalakay sa Taiwan. Bagaman walang tunay na kapalit para sa aktwal na operasyon sa laban, ang mas maayos na hadlang pwersa ng militar ay karaniwang nagwawagi sa isang laban. Isang bagay na dapat alam ng liderato ng China dahil ang prinsipyo ay bumabalik sa panahon ni Sun Tzu. Ang bagong mga base sa Pilipinas ay tiyak na magpapalala ng paghahanda ng Estados Unidos at ng kanyang iba pang mga kaalyado sa rehiyon tulad ng kanyang mga kasosyo sa Quad ng Japan, Australia para sa digmaan. Ang Pilipinas bilang isang mahalagang bahagi ng patakarang panlabas ng Estados Unidos ay nagbibigay daan sa mga pagkakataon na ito. Ang pagkakaroon ng mga base sa Pilipinas ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagpapalabas ng mga puwersang militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa lugar kung kinakailangan at nagbibigay din ng mas maraming opsyon sa mga military exercises na nagtatampok sa pagtutok sa Taiwan. Sa kabilang dako, ang Pilipinas ay nakakuha ng proteksyon mula sa Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng mga base sa kanilang teritoryo ay naglalagay sa kanila sa sentro ng pangunahing operasyon ng Estados Unidos sa Indo-Pacific na nagbibigay daan sa mas maagang pagtanggap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ang Pilipinas na mayroong matagal ng alitan sa China ay nagkakaroon ng dagdag na kumpiyansa na may kakampi ito sa gitna ng mga pagtatangka ng China na mapalakas ang kanyang kapangyarihan sa rehiyon. Kaya naman kung ating makikita, ang Pilipinas ay may malaking papel sa Indo-Pacific region, lalong higit sa pagtatanggol nito sa mga superpower katulad na lamang ng China at Russia. Ngunit mas mainam pa rin kung nawa ay walang puputok na digmaan sa ating rehiyon. Ipanalangin natin na magkaroon ng kapayapaan at ma-resolve ang lahat ng issue sa ating mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. So ito yung pinakamalaking papel ng Pilipinas mga tol. Kasi yung Taiwan kahit na isang maliit na isla lang siya,
Kung tutuusin kayang-kaya siyang sakupin ng China sa loob ng isang araw, 'di ba? Pero dahil inarmasan sila ng US at tinulungan sila ng US para maging independent din, 'di ba? Kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila at pahirapan pa yung China 'no sa pagsakop sa kanila hanggang sa dumating na yung mga resback 'no. Hanggang sa dumating na yung mga tutugon. At ang Pilipinas, anong kinalaman niyan? Siyempre yung pagpasok ng EDCA rito, mas lumapit 'no yung puwersa ng mga ng US na puwedeng sumaklolo dito sa Taiwan. Imbis na maglakbay sila mula doon sa Estados Unidos papuntang Taiwan na aabutin malamang ng ilang araw pa, 'di ba? Mas mabilis silang makakatugon kasi napakalapit nila. 'Di ba nandirito sila sa mga EDCA sites dito sa atin mga tol, eh. So may kinalaman talaga. Well anyway mga tol, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Salamat kay sa iyong araw sa makabuluhan at marami na namang kaalaman ang nating natunghayan sa araw na ito 'no. Maraming maraming salamat sa panonood mga tol hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.